Magandang araw po sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating channel ng mga kwentong pumupukaw sa puso at damdamin. Sa buhay, madalas nating marinig ang tanong, gaano nga ba kabigat ang halaga ng isang pamilya? At hanggang saan ka kayang dalhin ng isang sakripisyo na ginawa mo sa ngalan ng pagmamahal? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Diwa Luwalhati. Isang babaeng inihain sa dambana ng tungkulin, isang pusong ipinagkanulo ng mga taong inaasahan niyang magiging kanyang kanlungan. Ito ang simula ng kanyang paglalakbay sa isang kasal na puno ng kasinungalingan. Diwa Luwalhati, ang amoy ng mga puting rosas at mamahaling pabango ay dapat sanang nagpapahiwatig ng saya. Ngunit para kay Diwa, ang bawat halimuyak na pumapasok sa kanyang ilong ay parang laso na unti-unting kumakalat sa kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na silid ng kanyang kapatid na si Hiraya. Ang engranding wedding gown na nagkakahalaga ng ₱250,000 ay nakasabit pa rin sa manikin, kumikinang na parang isang pangako ng perpektong kasal. Pero ang silid ay walang laman, walang Hiraya. Ang tanging naroon ay isang kapirasong papel na lukot sa ibabaw ng vanity mirror. Isang sulat na iniwan ng kanyang ate. Nanginginig ang mga kamay ni Diwa nang damputin niya ito, kahit nabasa na niya ang laman nito nang paulit-ulit. Diwa, huwag mo akong hahanapin. Hindi ko kayang pakasalan ang isang lalaking hindi ko kilala, isang lalaking marumi. Isang hamak na TKI mula Indonesia. Hindi ako isinilang para maging asawa ng isang alipin. Karapat-dapat ako sa isang palasyo, hindi sa isang kubo. Bahala na kayo. Bawat salita ay parang matulis na kutsilyo, parang may pumipiga sa kanyang dibdib, nagpapahirap sa kanyang paghinga. Paano na? Paano na ang pamilya? Ang negosyong nalulugi? Ang utang na nagpaluhod sa kanilang ama? Ang kasal na ito? Ito ang tanging solusyon. Bumukas ang pinto. Pumasok ang kanilang ina, si Luningning Magdiwang. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Walang bahid ng anumang emosyon, maliban sa malamig na determinasyon. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang gown o ang sulat. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Diwa. Isuot mo ang damit, utos nito. Ang boses ay walang pag-aalinlangan, parang isang hatol na ibinabana. Inay, hindi ko po kaya. Halos pabulong na sagot ni Diwa. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi po ako si Hiraya. Humakbang palapit si Luningning. Hinawakan nito ang pisngi ni Diwa. Ngunit ang haplos ay hindi naglalaman ng pagmamahal. Ito ay isang pagmamay-ari. Hindi ka nga si Hiraya, pero ikaw ang narito. Kailangang may maikasal sa pamilyang ito ngayon, Diwa. Kung hindi, lahat ng pinaghirapan natin ay magiging abo. Isuot mo ang damit. Pero inay, wala nang pero-pero. Ang boses ng kanyang ina ay biglang tumaas, puno ng galit. Hinigpitan nito ang hawak sa pisngi ni Diwa. Sa buong buhay mo, wala kang ibang ginawa kundi sumunod. Huwag kang magkakamali na sumuway ngayon. Ito lang ang silbi mo sa pamilyang ito. Intindihin mo yan. Ang salitang silbi ay tumagos sa puso ni Diwa. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang kasangkapan, isang piyesa na isasakripisyo para mailigtas ang reyna. At sa araw na yon, namatay ang isang bahagi ni Diwa Luwalhati. Walang engranding seremonya. Ang kasal ay ginanap sa isang maliit at tahimik na kapilya. Si Diwa, na nakatago sa likod ng makapal na belo, ay parang isang multo na gumaganap sa papel ng kanyang kapatid. Ang lalaking nasa tabi niya, si Alon Bagwis, ay hindi niya magawang tignan. Nakikita lang niya ang magaspang nitong mga kamay at ang simpleng kasuotan. Isang estranghero, ang kanyang asawa. Pagkatapos ng mabilis na seremonya, isinakay siya sa isang lumang sasakyan. Walang nagsasalita. Ang tanawin sa labas, ang luntiang bukirin ng lalawigan ng dalampasigan,
ay hindi nakapagbigay ng kahit anong aliw. Habang palayo sila ng palayo sa kabihasnan, ang kalsada ay nagiging masikip at bako-bako. Ito na ba ang buhay na naghihintay sa kanya? Isang buhay na bako-bako, kasama ang isang lalaking itinapon ng kanyang kapatid? Huminto ang sasakyan sa harap ng isang bahay na gawa sa kahoy. Simple lang ito, malinis tingnan, pero malayang malayo sa mansyon na kanilang kinalakihan. Ito na ang kanyang magiging tahanan, ang kanyang kulungan. Sa loob, ang amoy ay pinaghalong amoy ng lumang kahoy at sariwang hangin mula sa mga bintana. Ang mga gamit ay kakaunti. Si Alon ang unang pumasok at hindi man lang siya nilingon. Dumiretso ito sa isang maliit na mesa. Sumunod si Diwa. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Ang kanyang puso ay kumakabog sa takot. Ito na, ang gabing kinatatakutan niya. Dahan-dahang humarap si Alon sa dilim ng papalubog na araw. Tanging ang kanyang silweta ang nakikita ni Diwa. At nang buksan nito ang ilaw, napasinghap si Diwa. Ang lalaking nasa harap niya, hindi ito ang inaasahan niya. Oo, simple ang kanyang damit, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mga mata ay matalim, parang kayang basahin ang pinakatatago mong sikreto. May mga kalyo sa kanyang kamay, ngunit hindi ito mga kalyo ng isang ordinaryong trabahador. May kakaiba sa kanya, isang panganib na hindi niya maipaliwanag. Lumapit ito sa kanya at umatras si Diwa hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. Huminto si Alon sa harap niya, 1 dipa lang ang layo. May kinuha ito mula sa ibabaw ng mesa. Isang makapal na brown folder. Hindi niya ito ibinato. Hindi niya ito inabot ng basta-basta. Dahan-dahan niya itong inilapag sa nanginginig na kamay ni Diwa na parang isang mahalagang dokumento na magtatakda ng kanyang kapalaran. Ano to? Tanong ni Diwa, ang boses ay halos hindi marinig. Ang ating kontrata, sagot ni Alon. Ang kanyang boses, Diyos ko, ang boses niya. Hindi ito magaspang. Ito ay malalim, kalmado, at may bigat ng kapangyarihan. Bawat salita ay binigkas ng may perpektong linaw. Basahin mo. Nag-aalangan, binuklat ni Diwa ang folder. Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa mga salitang hindi niya maintindihan, mga salitang legal, mga numero na may napakaraming zero at pagkatapos, nakita niya ang pangalan ng kumpanya ng kanyang ama, ang Magdiwang Enterprises, at sa ilalim nito, ang pangalan ng bumili, Amihan Holdings. Amihan, bulong niya. Biglang may kumislap sa kanyang isipan. Ang maliit na simbolo na nakaukit sa tramang gawa sa kahoy na ipinadala sa kanya bilang regalo. Ang alon na nakapaloob sa isang pares ng pakpak. Ang logo ng kumpanya. Napaangat ang tingin niya kay Alon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at papalaking takot. Ang lalaking ito, sino siya? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alon Bagwis. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, na ngayon ay nagliliyab sa isang emosyong hindi pa nakikita ni Diwa kailanman. Basahin mo, ulit niya. Ang boses ay mababa, mas mababa, at mas nakakakilabot. Iyan ang katibayan na hindi lang ikaw, kundi ang buong pamilya mo ay pag-aari ko na ngayon. Ang mga salita ni Alon ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Diwa. Pag-aari, hindi lang siya, ang buong pamilya niya. Nanigas ang kanyang mga daliri sa folder. Ang amoy ng lumang papel at tinta ay tila sumasakal sa kanya. Paulit-ulit na binabasa ng kanyang mga mata ang pangalang Amihan Holdings at ang pirma sa ilalim nito. Isang malinis, matalas, at tiwalang pirma. Alon Bagwis, CEO. Bigla niyang naalala ang kamagong na suklay na may ukit ng alon at pakpak. Hindi iyon isang simpleng palamuti. Iyon ay isang tatak.
Isang simbolo ng kapangyarihan na buong akala niya ay isang hamak na alaala lamang. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang simpleng bahay, ang lumang sasakyan, ang anyo ng isang mahirap na manggagawa. Lahat ay isang palabas. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Pinapawi ang takot at pinalitan ito ng isang nag-aalab na damdamin. Galit. Isang purong galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Sa isang iglap, ibinato niya ang folder sa sahig. Ang mga papel ay nagkalat na parang mga tuyong dahon sa paanan ni Alon. "Hayop ka!" sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng pait. "Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sino ka talaga?" Hindi natin si Alon. Dahan-dahan itong yumuko. Pinulot ang isang papel at pinagpag ito na parang walang anumang nangyari. Ang kalmadong kilos na yon ay mas lalong nagsindi sa galit ni Diwa. "Nakasulat na dyan kung sino ako." Sagot nito, ang mga mata ay malamig at mapanuri. Ang tanong ay, sino ka ba talaga, Diwa Luwalhati? O dapat ko bang sabihin, sino ang dapat na nasa posisyon mo ngayon? Huwag mong isama ang kapatid ko dito. Bakit hindi? Humakbang ito palapit at sa bawat hakbang niya ay tila lumiliit ang mundo ni Diwa. Ang lahat ng ito ay isang simpleng pagsubok. Isang pagsubok para makahanap ng asawang hindi masisilaw sa pera. Isang babaeng mamahalin ako bilang si Alon, hindi bilang CEO ng Amihan Holdings. At ang pamilya mo, ang kapatid mo, lahat sila ay bumagsak. Isang pagsubok. Ganoon lang yon. Ang buhay niya, ang kinabukasan niya, ang dignidad niya. Lahat ay parte lang ng isang laro. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Diwa. Isang tawa na walang saya, puno ng sakit at kabiguan. Isang pagsubok, ulit niya, hindi makapaniwala. Kaya ang nakuha mo ay isang pamilyang desperado at isang anak na ipinagkanulo. Binabati kita, Ginoong Alon Bagwis. Nanalo ka sa iyong laro. Tinitigan siya ni Alon at sa unang pagkakataon, may nakita siyang bahagyang pagbabago sa ekspresyon nito. Hindi awa, kundi interes. "Halika," sabi nito. Tumalikod at naglakad patungo sa isang pinto sa likod ng kusina na hindi napansin ni Diwa kanina. Oras na para makita mo ang tunay mong tahanan. Nagtataka man ay sumunod si Diwa. Pagbukas ni Alon ng pinto, hindi hagdan o ibang silid ang bumungad sa kanya, kundi isang mahabang tulay na yari sa salamin na nakakonekta sa isa pang istruktura. At sa dulo ng tulay na yon, napasinghap si Diwa. Isang palasyo na yari sa salamin at bakal ang tumambad sa kanya, naliligo sa liwanag ng libu-libong ilaw. Isang modernong mansyon na tila lumulutang sa gitna ng kadiliman ng gabi. Mayroon itong infinity pool na sumasalamin sa mga bituin. Ang simpleng bahay na kahoy ay isa lamang palang palamuti. Isang harapan, isang gatehouse. Hinila siya ni Alon patawid sa tulay. Pagpasok nila sa mansyon, ang lamig ng sahig na marmol ay tumagos sa kanyang mga paa. Ang mga chandelier ay nakakasilaw. Ang bawat gamit ay sumisigaw ng karangyaan na hindi pa niya nakikita kahit sa sarili nilang tahanan. Dinala siya ni Alon sa gitna ng malawak na sala. Binitiwan siya nito at humarap sa kanya. "Ito ang kulungan mo, Diwa," sabi ni Alon, habang ikinukumpas ang kamay sa paligid. "Ang iyong gintong hawla. Dito ka maninirahan bilang asawa ko, bilang simbolo ng tagumpay ko laban sa kasakiman ng pamilya mo." Naramdaman ni Diwa ang tuluyang pagguho ng kanyang pag-asa. "At para masimulan ang iyong paninilbihan," dagdag ni Alon na parang may naalala, "bukas ng umaga, ang una mong trabaho ay hindi ang magluto o maglinis. Dadalhin ko sa iyo ang lahat ng libro ng Magdiwang Enterprises." Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito ay nakita ni Diwa ang tunay na layunin niyong lahat. Paghihiganti. "Gusto kong ikaw mismo ang mag-audit.
Sabi nito sa mababang boses na puno ng panganib. Gusto kong makita mo sa sarili mong mga mata, sa bawat numero at resibo, kung paano sinira ng sarili mong ama ang lahat ng meron kayo. Alon-bagwis sa kadiliman ng kanyang opisina, tanging ang malamig na liwanag mula sa isang pader ng mga monitor ang nagsisilbing ilaw. Bawat screen ay nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng mansyon, ngunit ang mga mata ni Alon ay nakatuon lamang sa iisang screen. Screen 7, ang master's bedroom. Doon, si Diwalwalhati ay naglalakad-lakad, pabalik-balik na parang isang tigring nakakulong sa hawla. Hindi siya umiiyak, hindi siya mukhang talunan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa magkabilang gilid at ang kanyang panga ay matigas. Nakita ni Alon ang apoy sa mga mata nito. Kahit sa grainy na imahe ng security camera, inaasahan niya ang mga luha, ang pagmamakaawa, ang pagsisisi. Iyon ang inaasahan niyang makita mula sa isang magdiwang. Ngunit ang babaeng ito ay iba. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng pananabik, ang matamis na lasa ng tagumpay. Ang plano na binuo niya sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nagbunga na. Ang pamilyang sumira sa kanila ay nasa kanyang mga palad na. Ngunit may isa pang damdamin na gumagapang sa kanyang sistema. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Hindi ito pagsisisi. Siguro, pagtataka. Ang babaeng ipinain sa kanya ay mas interesante kaysa sa premyong dapat sana ay sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang isang drawer sa kanyang mesa. Mula roon ay kinuha niya ang isang maliit at luma ng litrato na nakatago sa isang pilak na lakit. Ang babae sa litrato ay may pinakamalambing na ngiti sa buong mundo, ang kanyang ina. Habang tinititigan niya ang mukha nito, ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho at ang mga alaala ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog. 15 taon na ang nakalipas. Umuulan ng malakas noon. Isang batang Alon ang nagtatago sa likod ng pinto ng opisina ng kanyang ama. Nakikinig. Narinig niya ang paghagulgol ng kanyang ama, isang tunog na hindi niya inakalang maririnig mula sa pinakamalakas na lalaking kilala niya. Nilinlang niya ako, Helena, sabi ng kanyang ama sa pagitan ng mga hikbi. Si Ricardo, si Magdiwang, itinuring ko siyang kapatid. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat. Shh, mahal ko, sagot ng kanyang ina, si Helena. Ang boses nito ay pilit na pinapakalma. Makakabangon tayo, magtutulungan tayo. Pero hindi na sila nakabangon. Ang pagkakanulo ni Ricardo Magdiwang, ang ama ni Diwa, ay hindi lang nagpabagsak sa kanilang maliit na negosyo. Ninakaw nito ang kanilang kinabukasan. Ang stress at kahihiya-hiya na dahan-dahang kumain sa kalusugan ng kanyang ama at ang kanyang ina. Sound of a car screeching, followed by a distant, muffled crash. The sound should feel like a painful memory. Naaksidente ang kanyang ina isang gabi habang nagmamadaling isugod sa ospital ang kanyang ama na inatake sa puso. Isang aksidenteng maaari. Sanang naiwasan kung meron pa silang driver, kung hindi nila naibenta ang mas ligtas nilang sasakyan, kung hindi sila nawalan ng lahat. Sa burol, nakita niya si Ricardo Magdiwang sa malayo. Hindi ito lumapit. Nakita lang niya itong sumilip sandali na parang isang magnanakaw na tinitingnan ang pinsalang kanyang ginawa bago tuluyang tumalikod at umalis. Sa araw na yon, sa harap ng kabaong ng kanyang ina, isang binhi ng galit ang itinanim sa puso ni Alon Bagwis. Isang binhi na diniligan niya ng pawis, pagod at determinasyon sa loob ng 15 taon. Itinayo niya ang Amihan Holdings mula sa abo ng kanilang pamilya. Pinalaki niya ito, pinalakas, hanggang sa naging isa itong higanteng kayang lamunin ang sino mang hahadlang sa kanyang daan. At ang una niyang target ay palaging ang pamilya Magdiwang. Ang kasal,
Ito ay isang ideyang isinilang mula sa kabalintunaan. Narinig niya ang tsismis na ipinagmamalaki ni Luningning na ang ganda ng anak niyang si Hiraya ay kayang bumili ng kahit anong yaman sa mundo. Kaya gumawa siya ng isang patibong na perpekto para sa kanilang kasakiman. Ang mahirap na TKA na may hawak palang kayamanan. Ibinaba niya ang locket at muling tiningnan ang monitor. Si Diwa ay tumigil na sa paglalakad. Nakaupo na ito ngayon sa gilid ng kama. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. Kahit sa ganitong distansya, nakikita ni Alon ang determinasyon sa postura nito. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang caller ID ay nagpapakita ng pangalan ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "Sir?" sabi ng boses sa kabilang linya. "Anong balita?" tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay muling naging malamig at walang emosyon. "Ang magdiwang pamilya po. Nagdiriwang sila ngayon sa isang mamahaling restaurant. Inakala po yata nila na nabayaran na ang lahat ng utang nila sa pamamagitan ng kasal." Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Alon. Ang kanilang kamangmangan ay halos nakakatawa. "Hayaan mo sila," sabi ni Alon. "Hayaan mo silang magpakasaya sa kanilang huling gabi ng kasinungalingan." Tumingin siya tiyang muli sa screen kay Diwa. Para siyang nanonood ng isang ahas na dahan-dahang nag-aalis ng kanyang lumang balat. "Bukas," sabi ni Alon sa kanyang assistant. Ang mga mata ay hindi inaalis sa screen. Ipadala ang imbitasyon sa magdiwang pamilya. Sabihin mong gusto silang makita ng kanilang anak na babae. Oras na para makita nila ang prinsesa nila sa bago niyang palasyo. Dumating ang pamilya. Magdiwang kinabukasan na parang mga hari at reyna na bibisita sa kanilang bagong nasakop na teritoryo. Ang kanilang sasakyan ay huminto sa harap ng modernong mansyon at ang unang lumabas ay si Luningning, ang kanyang ina, na nakasuot ng damit na mas bagay pa sa may-ari ng bahay kaysa sa isang bisita. Nakatayo si Diwa sa tuktok ng grand staircase sa tabi ni Alon. Pinilit siya ni Alon na salubungin sila. Isang utos na sinunod niya nang walang imik. Ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ang namumuo. Matapos ang magdamag na walang tulog, ang sakit, galit at pagkabigla ay naghalo-halo at naging isang bagay na mas matigas, isang malamig na resolusyon. "Diyos ko, anak!" Sigaw ni Luningning nang makita si Diwa. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Ayos ka lang ba dito? Tingnan mo ang lugar na ito. Mas maganda pa sa inaakala ko." Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Diwa, kundi sa matataas na kisame, sa mamahaling chandelier at sa malawak na swimming pool na natatanaw mula sa salaming pader. Si Hiraya ay wala, ngunit ang kanyang ama, si Ricardo, ay nasa likod ni Luningning. Ang mukha ay nagpapakita ng halong pagkamangha at kasakiman. "Alon, iho," sabi ni Luningning, na ngayon ay ibinaling ang atensyon sa asawa ni Diwa. Ang boses ay biglang naging malambing na parang pulot. "Maraming salamat sa pag-aalaga sa aming Diwa. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan sa pagligtas sa aming pamilya." Si Alon ay nanatiling walang ekspresyon. "Maupo kayo," sabi lang nito. Itinuro ang mga eleganteng sofa sa sala. Habang naglalakad sila, si Diwa ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. "Diwa, ano pang ginagawa mo dyan?" sita ng kanyang ina. "Kumuha ka ng maiinom para sa amin. Ipakita mo naman sa asawa mo na marunong kang magsilbi." Ang salitang magsilbi ay tumama na naman sa kanya. Ngunit ngayon, imbes na sakit, galit ang kanyang naramdaman. "Mamaya na po, inay," sagot niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may lamig. "May mas mahalaga tayong dapat pag-usapan." Ngunit si Alon ay may ibang plano. Tumingin ito sa kanya. Isang hamon ang nasa kanyang mga mata. "Gawin mo ang sinabi ng iyong ina. Mahal ko," sabi ni Alon. Ang huling dalawang salita
ay puno ng pang-uuyam. Ipakita mo sa kanila kung gaano kakaswerteng mapunta sa akin. Naintindihan ni Diwa. Gusto ni Alon na ipahiya siya sa harap ng kanyang pamilya. Gusto nitong ipakita kung sino ang may kontrol. Tumango si Diwa. Walang salita. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Bawat hakbang ay may bigat, ngunit may dignidad. Nagpunta siya sa kusina at naghanda ng isang tray ng tsa. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Pagbalik niya sa sala, nakita niyang nagtatawanan na ang kanyang mga magulang kasama si Alon, na tila ba sila ay isang maligayang pamilya. Ang eksena ay nagdulot ng pagkasuklam sa kanyang sikmura. Inilapag niya ang mga tasa sa mesa. Ang una niyang inalok ay ang kanyang ina. Habang inaabot niya ang tasa, sinadya niyang mawalan ng balanse. Ang mainit na tsa ay natapon sa mamahaling bestida ni Luningning. Aray! Ano ba? Sigaw ni Luningning, napatalon sa gulat at init. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo, Diwa. Wala ka talagang kwenta. Hindi natinag si Diwa. Tinitigan niya ang kanyang ina ng diretso sa mata. Pasensya na po, sabi niya. Ang boses ay malinaw at matatag. Sapat para marinig ng lahat. Ganito pala ang pakiramdam ng maging isang kasangkapan. Minsan, nadudulas. Natigilan ng lahat. Ang tawa ay namatay. Si Luningning at Ricardo ay napatingin sa kanya, naguguluhan. Si Alon, na nakaupo sa kanyang silya, ay bahagyang itinaas ang isang kilay. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong nagpakita ng kahit anong emosyon, maliban sa galit at pagkamuhi. Tumayo si Diwa ng tuwid. Hindi na niya ito kayang itago pa. Inay, itay, simula niya. Hindi po kayo bisita dito. Dahil ang totoo, wala na pong kahit anong natitira sa atin. Kinuha niya ang folder na ibinato niya kagabi, na ngayon ay maayos nang nakapatong sa isang side table. Binuksan niya ito at inilatag sa mesa sa harap nila. Ang kasal na ito ay hindi para iligtas ang pamilya. Ang kasal na ito ang naging kabayaran. Sabi ni Diwa, ang bawat salita ay mabigat. Lahat ng ari-arian, ang bahay, ang negosyo, binili na lahat ni G. Alon Bagwis. Ang buong pamilya, magdiwang, ay pag-aari na niya. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang mukha ni Luningning ay nagbago mula sa pagkagulat, papunta sa pagkalito, at sa huli, sa purong takot. Si Ricardo ay namutla na parang isang multo at napahawak sa kanyang dibdib. Ano? Anong sinasabi mo? Nauutal na tanong ng kanyang ama. Ang sinasabi ko po, sabi ni Diwa. Ang tingin ay lumipat mula sa kanyang mga magulang patungo kay Alon, na tahimik lang na nanonood. Ay ipinagbili ninyo ang sarili ninyong anak para sa isang kasunduan kung saan talo na pala kayo bago pa man magsimula. Ang pagbisita na nagsimula sa pagdiriwang ay nauwi sa isang magulong sigawan. Ngunit si Diwa ay hindi na natakot. Habang pinapanood niya ang kanyang mga magulang na magmukhang kaawa-awa at desperado, isang bagong pakiramdam ang umusbong sa kanyang puso. Hindi ito saya, hindi ito paghihiganti, ito ay kapangyarihan. Matapos ang isang oras, pinaalis din sila ni Alon. Naiwan silang dalawa sa malawak at tahimik na sala. Naglakad si Alon palapit sa kanya. Ang mga mata nito ay pinag-aaralan siya na parang isang kakaibang specimen. Hindi ko inaasahan yan. Pag-amin nito, ang boses ay walang bahid ng pang-uuyam sa unang pagkakataon. Mukhang mas interesante ka kaysa sa kapatid mo. Tumingin si Diwa sa kanya. Ang apoy ng paglaban ay malinaw na nag-aalab sa kanyang mga mata. Masanay ka na, sagot niya. 3 oras bago ang Grand Anniversary Ball ng Amihan Holdings, isang itim na kahon na binalot ng seda ang iniabot kay Diwa ng isang katulong. Walang card, walang kahit anong salita, pero alam niya kung kanino galing. Nais ni Sir Alon na isuot ninyo yan ngayong gabi, ma'am.
sabi ng katulong bago magalang na umalis. Sa loob ng kahon ay isang evening gown. Hindi ito puti at inosente tulad ng wedding gown na isinuot niya. Ito ay kulay sapphire blue, malalim at misteryoso, na parang kailaliman ng dagat sa gabi. Ang tela ay malambot at dumadaloy na parang tubig. Ito ay isang damit na hindi para sa isang biktima. Ito ay damit para sa isang reyna, isang sandata. Isip ni Diwa, ito ang sandatang pinipili ni Alon para sa kanya ngayong gabi. Isang paraan para ipakita sa mundo ang kanyang pinakabagong acquisition habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng hindi niya halos kilala ang tumitig pabalik. Ang simpleng si Diwa ay nawala. Pinalitan ng isang babaeng may matikas na tindig na ang lungkot sa mga mata ay nagmumukhang misteryo sa ilalim ng tamang ilaw. Pagbaba niya ng hagdan, naabutan niyang naghihintay si Alon sa ibaba. Nakasuot ito ng isang perpektong itim na tuksido. Nang mag-angat ito ng tingin at makita siya, sa isang saglit, isang napakaikling saglit, nakita ni Diwa ang pagtigil nito. Ang paghinga nito ay bahagyang nahinto, at ang mga mata nitong laging matalim ay lumambot ng kaunti. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ang ekspresyong yon. Pinalitan ng dati nitong malamig na maskara. "You look acceptable," sabi lang nito bago tumalikod at maglakad palabas. "Let's go. We're late." Ang ballroom ay isang dagat ng mga kumikinang na alahas at mga pekeng ngiti. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng pera at kapangyarihan. Lahat ng mata ay napunta sa kanila pagpasok nila. Ang bagong kasal na CEO at ang kanyang misteryosang asawa. "Alon, my boy, congratulations on your marriage." Bati ng isang matabang negosyante, tinatapik ang balikat ni Alon. "You kept this beautiful lady a secret." Ngumiti si Alon, isang nangiting perpektong-perpekto para sa mga kamera. Inakbayan niya si Diwa at ang init ng kamay nito sa kanyang baywang ay nagpadala ng kuryente sa kanyang katawan. "Some treasures are best kept private," sagot ni Alon. Ang boses ay malambing, ngunit ang mga daliri nito ay bahagyang humigpit sa kanyang baywang. Isang babala. Kinailangan nilang sagutin ang napakaraming tanong tungkol sa kanilang love story. At sa bawat tanong, si Alon ay gumagawa ng isang perpektong kwento. Isang kwento ng pag-ibig sa unang tingin ng isang simpleng dalaga na bumihag sa puso ng isang makapangyarihang CEO. Nakinig lang si Diwa, tumatango, ngumingiti sa mga tamang pagkakataon habang sa loob-loob niya ay parang gusto niyang isuka ang lahat ng kasinungalingan. Nang tumugtog ang isang mabagal na kanta, hinila siya ni Alon papunta sa gitna ng dance floor. "Hindi ako marunong," halos pabulong niyang sabi. "Just follow my lead," sagot nito, at inilagay ang isang kamay sa kanyang likod, habang ang isa naman ay mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Napilitan siyang ilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang lapit nila sa isa't isa ay nakakapanikip ng dibdib. Naamoy niya ang mamahaling pabango nito, isang halimuyak na parehong nakakaakit at mapanganib. Habang gumagalaw sila kasabay ng musika, naramdaman niya ang tibay ng katawan nito, ang kontrol sa bawat kilos. Ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Tanging ang tugtog at ang mainit na paghinga ni Alon sa kanyang sentido ang kanyang nararamdaman. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa ilalim ng mga ilaw ng ballroom, nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito. Isang bagay na mas malalim kaysa sa galit, pagkalito, o baka imahinasyon lang niya. "Ngumiti ka," bulong ni Alon sa kanyang tainga. Ang boses ay biglang naging malamig at nawala ang anumang lambing. Ang init ng hininga nito ay kabaligtaran ng lamig ng kanyang mga salita. "Ang kapalaran ng pamilya mo ay nakasalalay sa bawat ngiti mo." Ang mga salitang yon ay parang isang sampal na gumising sa kanya mula sa isang mapanganib na panaginip. Lahat ng ito ay isang palabas. Siya ay isang artista sa entablado ng paghihiganti ni Alon.
Biglang humigpit ang hawak nito sa kanyang baywang. Inilapit pa siya lalo dito. Ang pagkabog ng kanyang dibdib ay hindi na niya alam kung dahil sa takot o sa ibang dahilan. Diyos ko, bakit ganito ang epekto niya sa akin? Nang matapos ang kanta, mabilis siyang humiwalay dito. Kukuha lang ako ng tubig. Sabi niya, kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang makahinga. Naglakad siya papunta sa isang tahimik na sulok ng ballroom, malapit sa isang balkonahe. Habang umiinom ng tubig, isang lalaking nasa mid-40s na may matalinong mga mata at mamahaling relo ang lumapit sa kanya. Mrs. Bagwis, sabi nito sa isang magalang ngunit kalkuladong boses, I am Antonio Velasco, isang karangalan na makilala ka sa wakas. Mr. Velasco, sagot ni Diwa, tumango ng bahagya. Naalala niya ang pangalan. Isa sa mga pinakamalaking kakompetensya ng Amihan Holdings. Your husband is a brilliant man, sabi ni Velasco. Ang mga mata ay nakatingin kay Alon sa kabilang dulo ng silid. Pero lahat ng henyo ay may pagkademonyo rin. Hindi umimik si Diwa. Tumingin si Velasco sa kanya. Ang ngiti nito ay puno ng kahulugan. Nakikita ko sa mga mata mo na hindi ka masaya. Hindi ka nararapat sa isang hawlang ginto. Huminga ito ng malalim bago ibinulong ang mga salitang magpapabago sa lahat. Kung kailangan mo ng kakampi laban sa demonyong yan, alam mo kung sino ang hahanapin. Iniabot nito ang isang business card sa kanya bago mag-alang na tumalikod at naglaho. Sa gitna ng maraming tao, iniwan si Diwa na nakatayo roon. Ang malamig na piraso ng karton sa kanyang palad ay parang isang susi o isang lason. Alon Bagwis, isang linggo na ang nakalipas mula sa anniversary ball. Isang linggo ng isang kakaibang katahimikan sa pagitan nila ni Diwa. Pagkatapos ng gabing iyon, mas lalo itong naging mailap. Ginugol nito ang kanyang mga araw na nakakulong sa silid-aklatan. Pinag-aaralan ang mga libro ng Magdiwang Enterprises na ibinigay niya. Walang reklamo, walang luha. Isang nakakabiinging katahimikan lang at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang naiinis sa sarili niya dahil hindi niya maalis sa isip niya ang imahe ni Diwa sa sapphire blue na gown. Ang pakiramdam ng katawan nito sa kanyang mga braso, ang kislap ng paglaban sa mga mata nito. Nagiging isang distraksyon ang babae, isang komplikasyon sa kanyang perpektong plano. Nasa opisina siya sa mansyon, abala sa pag-aaral ng mga stock market trends nang tumawag ang hepe ng kanyang security team sa intercom. Sir, sabi ng gwardiya, may pag-aalinlangan sa boses. May bisita po kayo sa gate. Nagpupumilit pumasok. Ayaw pong magbigay ng pangalan, pero sinasabi niyang siya daw po si Hiraya. Natigilan si Alon. Hiraya. Ang pangalan ay parang isang multo mula sa nakaraan. Ang babaeng dapat sana'y asawa niya. Ang reyna ng kanilang laro. Papasukin mo, utos ni Alon. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Isang piraso ng kanyang plano ang biglang gumalaw nang hindi niya inaasahan. Kailangan niyang malaman kung bakit. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana ng kanyang opisina kung saan tanaw niya ang mahabang driveway. Ilang sandali pa, isang taxi ang pumasok at mula roon ay bumaba ang isang babae. Ito si Hiraya Sinagtala. Ngunit hindi ito ang Hiraya na nakita niya sa mga litrato. Isang babaeng perpekto, kumikinang at puno ng tiwala sa sarili. Ang babaeng nasa labas ngayon ay mukhang gusgusin. Ang mamahalin nitong damit ay lukot, ang buhok ay magulo, at may mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang isang anghel na bumagsak mula sa langit. Nakita niyang tumakbo si Hiraya papunta sa pinto. Nag-doorbell ng paulit-ulit. Bumukas ang pinto. At ang sumalubong sa kanya ay si Diwa. Mula sa kanyang bintana, hindi marinig ni Alon ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang pagkagulat sa mukha ni Hiraya nang makita nito ang kapatid. Nakikita niya ang pagbabago
sa ekspresyon ni Hiraya mula sa pagkagulat papunta sa pagtataka at sa huli sa isang emosyong alam na alam ni Alon, inggit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Alon. Mukhang nalaman na ng nawawalang prinsesa na ang basurahang tinapunan niya ay isa palang minahan ng ginto. Bumaba siya. Dahan-dahan, bawat hakbang ay may layunin. Pagdating niya sa sala, naroon na ang tatlo. Si Diwa, nakatayo ng tuwid. Ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nagbabaga. Si Hiraya, na ngayon ay umiiyak na, nakaluhod sa sahig. "Alon," sabi ni Hiraya nang makita siya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Alon, patawarin mo ako. Nagkamali ako." Isang malaking pagkakamali ang lahat. Lumapit ito, akmang yayakapin siya, ngunit humakbang siya paatras. "Hindi ko alam na ikaw, na ganito." Patuloy ni Hiraya, iginagala ang mga mata sa karangyaan ng mansyon. "Kung nalaman ko lang, hindi sana ako umalis. Ako dapat ang nandito. Ako ang asawa mo." Tumingin si Alon kay Diwa. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng panga nito. "Tapos ka na?" Malamig na tanong ni Alon kay Hiraya. "Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon." Pagmamakaawa ni Hiraya, hinahawakan ang laylayan ng kanyang pantalon. Si Diwa, isa lang siyang pamalit. Isang hamak na anino. "Ako ang totoo." "Ate, tama na," sabi ni Diwa. Ang boses ay mababa, ngunit matatag. "Umalis ka na." "Huwag mo akong utusan," sigaw ni Hiraya kay Diwa. "Wala kang karapatan. Magnanakaw ka. Inagaw mo ang dapat na sa akin." "Walang nag-agaw sa'yo, ate. Ikaw ang nagtapon," sagot ni Diwa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Alon si Diwa na magpakita ng awtoridad bilang ginang ng pamamahay. "Mga gwardya, ihatid ninyo ang bisita palabas." 2 gwardya ang pumasok. Ngunit bago pa man nila mahawakan si Hiraya, bigla itong napahawak sa kanyang tiyan at humagulgol ng mas malakas. Hindi niyo ako pwedeng paalisin," sigaw nito. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ang mga mata ay desperado. Tumingin ito mula kay Diwa patungo kay Alon. "Hindi niyo ako pwedeng itaboy," paulit-ulit niyang sinabi. Ang boses ay tumataas sa bawat salita. Umaabot sa isang antas ng histerya. At pagkatapos ay ibinato nito ang bomba. "Nagdadalang tao ako," sigaw niya. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa buong sala. At si Alon ang ama. Diwa, luwalhati ang mga salita ni Hiraya ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng perpektong sala ni Alon. Winawasak ang anumang natitirang piraso ng katahimikan. "Nagdadalang tao ako." At si Alon ang ama. Tumingin si Diwa kay Alon. Hinahanap ang anumang reaksyon. Pagtanggi, galit, pagkagulat. Ngunit ang mukha ni Alon ay nanatiling isang blangkong pader. Ang kawalan ng reaksyon na yon ay mas masakit pa kaysa sa isang pag-amin. "Imposible," sabi ni Alon. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ngunit ang mga mata niya ay hindi nakatingin kay Diwa. Nakatuon ito kay Hiraya na para bang sinusukat ang bawat hibla ng kasinungalingan nito. "Totoo ang sinasabi ko," giit ni Hiraya. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. "Naalala mo ba, Alon? Bago ang araw ng kasal, nagpadala ka ng isang tao para kausapin ako. Sinabi niyang gusto mo akong makilala ng personal. Nagkita tayo at may nangyari sa atin. Isang kasinungalingan. Alam ni Diwa na kasinungalingan yon. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi ni Hiraya ay puno ng desperasyon na halos maging kapani-paniwala. Ginagamit ng kanyang kapatid ang tanging sandata na mayroon siya. Ang kanyang kakayahang umarte at manlinlang. "Peke ang kasal ninyo ni Diwa," patuloy ni Hiraya. "Ang anak ko, ang anak natin. Siya ang tunay na tagapagmana ng lahat ng ito."
Tumingin si Alon kay Diwa. Sa wakas, at sa mga mata nito, wala siyang nakitang pag-aalala para sa kanya. Ang nakita niya ay isang kalkulasyon, isang bagong problema na kailangang solusyonan. Naramdaman ni Diwa na parang isa lamang siyang abala sa mas malaki nitong mga problema. Umalis na kayo. Utos ni Alon sa mga gwardiya. Tinutukoy si Hiraya. Ihatid niyo siya kung saan man siya nakatira. At huwag niyo nang papapasukin ulit nang walang pahintulot ko. Habang kinakaladkad palabas si Hiraya, na patuloy na sumisigaw ng mga akusasyon, si Diwa ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Ang mga paa ay parang nakadikit sa sahig na marmol. Ang sakit ay nagsisimula ng gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit dahil sa selos. Ito ay sakit ng katotohanan na sa mundong ito, siya ay palaging magiging isang pamalit, isang anino. Nang sila na lang dalawa ang natira, naglakad si Diwa paalis, patungo sa hagdanan. Gusto niya lang mapag-isa. Saan ka pupunta? Tanong ni Alon mula sa kanyang likuran. Sa kulungan ko, sagot niya nang hindi lumilingon. Isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang braso, pinipigilan siya. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Humarap si Diwa. Ang mga mata ay nag-aapoy. Tapos na tayo. Ano pa bang gusto mong pag-usapan? Kung paano mo lolokohin ang susunod mong biktima? O kung paano mo paglalaruan ang buhay ng dalawang magkapatid na parang mga manika lang? Huwag kang umarte na parang biktima ka dito, Diwa. Ganti ni Alon. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Pareho nating alam na ikaw at ang pamilya mo ay hindi mga inosente. Oo, hindi kami inosente. Sakim ang pamilya ko. Pero ikaw, mas masahol ka. Ginamit mo ang kahinaan namin para sa sarili mong paghihiganti. Nagtatago ka sa likod ng iyong pera at kapangyarihan para manakit ng iba. May karapatan akong manakit. Sigaw ni Alon. Ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. May karapatan akong bawiin ang lahat ng kinuha ninyo sa akin. Hinila siya ni Alon, hindi na sa hagdan, kundi papunta sa opisina nito. Binuksan nito ang isang bakal na kabinet at mula roon ay inilabas ang isang luma at naninilaw na folder. Ibinagsak niya ito sa mesa sa harap ni Diwa. Tingnan mo, utos niya. Nanginginig ang mga kamay ni Diwa habang binubuksan ang folder. Sa loob ay mga lumang dokumento, mga kontrata, at mga police report, mga larawan mula sa isang aksidente sa sasakyan, isang wasak na kotse, at isang larawan ng isang babaeng nakangiti. Ang parehong babae sa locket ni Alon. Ano to? Tanong ni Diwa. Ang boses ay nanginginig. Iyan ang patunay na ang kasunduan sa pagitan ng pamilya natin ay hindi lang tungkol sa pera. Sabi ni Alon, ang bawat salita ay parang lasong tumatagos sa balat. Ang iyong ama, si Ricardo Magdiwang. Hindi lang niya niloko ang aking ama. Ang kanyang pagkaganid ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ko. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagkakanulo, ang pagbagsak ng kanilang negosyo, ang pag-atake sa puso ng kanyang ama, ang aksidente, ang dugo. Habang nagsasalita si Alon, naramdaman ni Diwa na parang umiikot ang buong silid. Ang mga piraso ng puzzle ay nagkakabit-kabit, bumubuo ng isang larawang napakapangit. Ang utang na binabayaran niya ay hindi lang pala pera. Ito ay utang na dugo. Ang kasal na ito ay hindi lang para sa pera, Diwa. Sabi ni Alon, ang mukha ay isang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit na naipon sa loob ng 15 taon. Para ito sa dugo. Para sa buhay na kinuha ng pamilya mo sa akin. Hindi na kinaya ng katawan ni Diwa ang bigat ng lahat. Ang mga larawan, ang mga salita, ang galit sa mga mata ni Alon. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang huling naramdaman niya ay ang matitigas na braso ni Alon na sumalo sa kanya bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman.
Nagising si Diwa sa pamilyar na lambot ng kanyang kama, hindi sa malamig na sahig ng opisina ni Alon. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang mukha ni Alon, puno ng galit, sakit at paghihiganti. Pagkatapos ay ang mga larawan ng aksidente, ang dugo, ang kontrata. Napabalikwas siya ng bangon, ngunit sa halip na umiyak, sa halip na magpatalo sa sakit, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Isang malamig at matalas na kapayapaan, para siyang isang baso na nabasag sa sahig. Ngunit sa kanyang pagkakabasag, wala na siyang takot na muling mabasag. Wala nang puwang para sa luha. Ang natira na lang ay ang matitigas at matutulis na piraso. Tumayo siya at humarap sa malaking salamin sa kanyang silid. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may maputlang muka at may bahid pa rin ng sakit sa mga mata. Ngunit may bago, isang kislap ng bakal, isang determinasyon na mas matibay kaysa sa dati. Ipinagkanulo ako ng pamilya ko. Nilinlang ako ng asawa ko. Ang buong buhay ko ay isang kasinungalingan. Kung ang lahat ay isang laro, naisip niya, oras na para matuto siyang maglaro. Hindi na niya ginalaw ang mga libro ng Magdiwang Enterprises. Sa halip, ginugol niya ang sumunod na 2 araw sa pag-aaral ng ibang bagay. Ang Amihan Holdings, ang mga kakompetensya nito, ang mga kahinaan nito. Ginugol niya ang oras sa internet, binabasa ang bawat article, bawat business report, bawat chismis tungkol sa imperyo ni Alon Baguis. At naalala niya ang isang pangalan, Antonio Velasco, ang lalaki sa party. Ang business card na itinago niya. Kinagabihan, habang si Alon ay nasa isang business meeting sa labas, ginawa ni Diwa ang kanyang unang hakbang. Ginamit niya ang isang lumang prepaid phone na nakatago sa kanyang mga gamit at tinawagan ang numero sa card. Velasco, sagot ng boses sa kabilang linya. Nagsasalita ako para kay Diwa Luwalhati Magdiwang, sabi ni Diwa. Ang boses ay kalmado at formal. Isang sandali ng katahimikan. Inaasahan ko ang tawag mo, Ginang Bagwis. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? Kailangan ko ng impormasyon, sabi ni Diwa. At meron akong bagay na maaring maging interesado ka. Ginamit niya ang kaalaman niya sa mga lumang transaksyon ng kanilang pamilya. Isang maliit na lupain sa probinsya ng Dalampasigan na matagal nang nakalimutan na nakapangalan pa sa kanyang lola. Isang lupain na, ayon sa kanyang pagsasaliksik, ay nasa gitna pala ng isang planong real estate development ng Amihan Holdings. Isang maliit na piraso ng lupa na hindi napansin ni Alon sa kanyang pagbili sa buong kumpanya, ngunit mahalaga para makumpleto ang proyekto nito. Ang lupain ay hindi kasama sa mga asset ng Magdiwang Enterprises, paliwanag ni Diwa. Ito ay personal na pag-aari ng pamilya, at ngayon, ito ay pag-aari ko. Narinig niya ang paghanga sa boses ni Velasco. Matalino, ano ang kailangan mo mula sa akin? Isang magaling na abogado na hindi takot kay Alon Baguis, sagot ni Diwa. Nagkasundo sila. Si Velasco ang magbibigay ng legal na suporta at bilang kapalit, si Diwa ay nangako ng eksklusibong impormasyon mula sa loob ng Amihan Holdings sa hinaharap. Isang mapanganib na kasunduan, ngunit wala nang pakialam si Diwa sa panganib. Makalipas ang 1 linggo, isang opisyal na sulat mula sa korte ang dumating sa mansyon. Ito ay para kay Alon Baguis, CEO ng Amihan Holdings. Nasa sala si Diwa, nagbabasa ng libro, nang bumaba si Alon mula sa kanyang opisina. Ang karaniwan nitong kalmadong ekspresyon ay nawala. Sa kamay nito ay ang sulat, lukot na lukot sa kanyang pagkakahawak. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang apoy na hindi pa nakikita ni Diwa dati. Isang halo ng galit at hindi makapaniwalang pagtataka. Ibinagsak niya ang sulat sa mesang nasa harap ni Diwa. Ito ay isang cease and desist order para sa pagpasok sa isang property na nakalista bilang pag-aari ni Diwa Luwalhati Magdiwang.
Humarap si Alon sa kanya. Ang panga ay nag-iigtingan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Diwa na nawala ang perpektong kontrol nito. Anong ginagawa mo? Tanong ni Alon. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng pagbabanta. Dahan-dahang isinara ni Diwa ang kanyang libro. Inangat niya ang kanyang tingin at sinalubong ang nag-aalab na mga mata nito. Isang maliit, malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Natututo, sagot niya ng mahinahon. Natututo mula sa pinakamagaling. Tumingin siya sa mga mata nito, walang bahid ng takot. Natututo sa'yo. Galit. Iyon ang unang naramdaman ni Alon. Isang nag-aalab, dalisay na galit. Paanong nagawa ito ni Diwa? Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na kalabanin siya gamit ang sarili niyang mga pamamaraan? Pinulong niya ang kanyang mga abogado. Sinigawan niya ang kanyang acquisition team. Isang maliit na lupain, hindi niyo pa nakita? Sigaw niya sa kanila. Ang isang maliit na piraso ng lupa ay nagdulot ng milyon-milyong pagkaantala sa pinakamalaki niyang proyekto. At ang may-ari? Ang babaeng natutulog sa kabilang silid. Ngunit sa ilalim ng galit, may isa pang damdaming dahan-dahang lumilitaw. Isang damdaming ayaw niyang aminin kahit sa sarili niya. Paghanga. Ang babaeng inakala niyang isang maamong tupa ay isa palang lobo na nag-aabang ng tamang pagkakataon. Hindi siya isang biktima na naghihintay na sagipin. Siya ay isang kalaban. Isang kalabang karapat-dapat. At sa isang baluktot na paraan, mas lalo niya itong ginustong makilala. Samantala, ang isa pang problema ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Si Hiraya. Araw-araw, tumatawag ito. Nagte-text, humihingi ng pera, nagbabanta ng iskandalo. Ipinadala niya ang kanyang mga investigador para alamin ang totoo. Ngunit ang proseso ay mabagal. Ang stress mula sa proyekto at ang panggugulo ni Hiraya ay nagsimulang mag-iwan ng marka. Isang gabi, umuwi si Alon na masama ang pakiramdam. Ang ulo niya ay kumikirot at ang kanyang katawan ay mainit. Hindi niya ito pinansin. Dumiretso siya sa kanyang opisina, nagbuhos ng alak at sinubukang magtrabaho. Ngunit ang mga numero sa screen ay nagsimulang lumabo. Ang kirot sa kanyang ulo ay lalong lumala. Nakatayo siya para kumuha ng tubig nang bigla siyang mawalan ng balanse. Napahawak siya sa mesa para hindi matumba. Ang buong silid ay umikot. Sir Alon? Isang boses. Malambing, pamilyar. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Diwa na nakatayo sa may pintuan. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, pilit na itinatago ang kanyang panghihina. Narinig kitang parang may bumagsak, sagot ni Diwa. Lumapit ito at nang makita ang pamumutla at pawis sa kanyang muka, ang pag-aalala sa mga mata nito ay mas lalong lumalim. May sakit ka ba? Inilagay nito ang likod ng kanyang palad sa noo ni Alon. Ang pagdampi ng malambot nitong balat ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang sistema. Mas malakas pa sa lagnat na nararamdaman niya. Nilalagnat ka ng mataas. Sabi ni Diwa, kailangan mong magpahinga. Ayos lang ako, giit ni Alon. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Hindi na nakipagtalo pa si Diwa. Inalalayan siya nito pabalik sa kanyang silid tulugan. Isang gawain na nakakahiya para sa isang lalaking sanay na maging malakas at may kontrol. Ipinahiga siya nito sa kama at kinumutan. Sa buong gabing iyon, hindi umalis si Diwa sa kanyang tabi. Pinunasan nito ng basang bimpo ang kanyang noo. Pinainom siya ng gamot at tubig. Hindi ito nagsalita. Tahimik lang itong gumalaw sa dilim. Isang presensyang nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Alon mula sa isang magulong panaginip. Ang kanyang lagnat ay bahagyang bumaba na. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya si Diwa.
Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama. Ang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon. Mahimbing na natutulog. Napatingin siya sa mukha nito. Payapa. Ang tapang at galit ay nawala. Pinalitan ng isang kahinaan na nagparamdam sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang ibinaon. Ang pagnanais na protektahan. Dahan-dahan, dahan-dahan na parang isang magnanakaw. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Gusto niyang hawakan ang pisngi nito. Gusto niyang alisin ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Isang pulgada na lang ang layo ng kanyang kamay nang biglang gumalaw si Diwa at iminulat ang mga mata. Nagkatitigan sila sa katahimikan ng gabi. Ang kamay ni Alon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang mga maskara nila ay nawala. Wala ang CEO na mapaghiganti. Wala ang asawang nagpaplano ng kanyang paglaban. Tanging isang lalaki at isang babae na parehong nalilito sa damdaming hindi nila dapat maramdaman. Ang lagnat, ang dilim, ang katahimikan, lahat ay nagtulak sa kanya na magtanong. Isang salitang puno ng kahulugan. Bakit? Bulong niya. Ang boses ay paos. Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo ako inaalagaan? Gayong kaaway mo ako. Tinitigan siya ni Diwa. Ang mga mata ay malalim at parang salamin na sumasalamin sa sarili niyang pagkalito. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot ito sa isang boses na kasing lambing ng isang bulong. Dahil kahit gaano pa kalaki ang galit ko sa'yo, Alo, hindi ko kayang manood habang ang isang tao ay nahihirapan. At sa sagot na yon, naramdaman ni Alon ang unang lamat sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Diwa luwalhati, ang gabing iyon ay nagbago ng lahat. Pagkatapos alagaan si Alon, isang hindi nakikitang linya sa pagitan nila ang nabura. Nag-uusap na sila hindi bilang magkaaway o bilang mag-asawa sa papel, kundi bilang 2 taong nagsisimulang makita ang isa't isa. Ikinuwento ni Alon ang tungkol sa kanyang ina, hindi na may galit, kundi may pangungulila. Ikinuwento ni Diwa ang tungkol sa kanyang pagkahilig sa mga libro at sining, mga pangarap na matagal na niyang ibinaon. Isang hapon, habang nag-uusap sila sa sala, umamin si Alon, yung tungkol kay Hiraya. Pinaimbestigahan ko na. Wala talagang nangyari sa amin. It was a lie. Isa siyang bitag na ginawa niya. Tumangulang si Diwa. Sa puntong yun, hindi na mahalaga sa kanya ang kasinungalingan ni Hiraya. Ang mas mahalaga ay ang katotohanang sinabi ito sa kanya ni Alon. Isang maliit na hakbang patungo sa tiwala. Ngunit ang multo ng nakaraan ay hindi pa tapos sa kanila. Isang araw, habang tinutulungan ang mga katulong na maglinis ng isang lumang bodega sa mansyon, isang bagay na ginawa niya para hindi maburyo. Isang kahon na puno ng mga gamit mula sa kanilang lumang bahay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Mga gamit na ipinadala ni Alon nang bilhin nito ang lahat. Sa ilalim ng mga lumang album ng litrato at mga gamit pambata, nakita niya ang isang maliit, nakakandadong baul na gawa sa kahoy. Baul ng kanyang ama. Naalala niya ito mula sa kanyang pagkabata. Palagi itong nakatago sa opisina nito. Sa tulong ng isang hairpin, nagawa niyang buksan ang sirang kandado. Sa loob ay hindi pera o alahas, kundi mga lumang papeles at isang itim na leather-bound na journal. Ang journal ng kanyang ama, si Ricardo Magdiwang, dala ng kuryosidad, binuklat niya ito. Ang sulat ng kanyang ama ay magulo, puno ng mga binura at mga patak na tila luha. Ito ay talaarawan ng isang taong pinahihirapan ng kanyang konsensya. Binasa niya ang tungkol sa negosyo nila ni G. Bagwis, ang ama ni Alon. Binasa niya kung paano sila naging matalik na magkaibigan. At pagkatapos, dumating siya sa bahaging nagpabago sa lahat. Isang entry. Petsa. 15 taon na ang nakalipas. Ayaw kong gawin ito. Si Helena ay isang mabuting tao.
Si Isagani ay kapatid ko, pero si Luningning, hindi siya tumitigil. Araw-araw, gabi-gabi, binubulungan niya ako ng lason. Mas magaling ka sa kanya, Ricardo. Dapat sa'yo ang lahat ng yan. Nakita mo ba kung paano tumingin si Helena sa'yo? May gusto siya sa'yo. Inaakit ka niya palayo sa akin. Selos. Ang selos niya ang sisira sa aming lahat. Nagpatuloy si Diwa sa pagbabasa. Ang kanyang puso ay dumudurog sa bawat salita. Sinabi niyang kung mahal ko raw siya, gagawin ko. Gagamitin ko ang tiwala ni Isagani. Kukunin ko ang pera. Itatayo ko ang sarili naming imperyo. Para daw sa amin. Para sa mga anak namin. Ginawa ko. Diyos ko, patawarin mo ako. Ginawa ko. At ngayon, patay na si Helena at ang kasalanan ay nasa mga kamay ko. Ang huling entry ay halos hindi na mabasa. Si Luningning, may plano na naman siya. Si Hiraya at ang CEO ng amihan, gagamitin daw niya ang anak namin para makuha ang lahat. Ang babaeng ito, hindi siya asawa, hindi siya ina. Siya ay isang halimaw na nakatago sa likod ng isang magandang mukha. At ako ang alipin niya. Nabitiwan ni Diwa ang journal. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim niya. Ang kanyang ina, hindi ang kanyang ama, kundi ang kanyang ina. Ang babaeng nagtulak sa kanya sa kasal na ito. Ang babaeng nagsabi na ito lang ang kanyang silbi. Ang utak sa likod ng lahat ng pagkakanulo noon at ngayon. Ang selos, ang inggit, ang kasakiman. Ang tunay na halimaw ay hindi si Alon o ang kanyang ama na isang duwag. Ang tunay na halimaw ay si Luningning Magdiwang. Bigla niyang naintindihan ang mga tawag ni Hiraya. Ang pagpupumilit nito, ito ay hindi lang plano ni Hiraya. Ito ay plano ng kanilang ina. Gagamitin nila ang bata sa sinapupunan ni Hiraya para makakuha ng pera, para makakuha ng kapangyarihan mula kay Alon. Nanginginig, pinulot niya ang journal at tumakbo. Hinanap niya si Alon sa buong mansyon. Nakita niya ito sa balkonahe, nakatingin sa papalubog na araw. Alon! Sigaw niya. Lumingon ito at nang makita ang itsura ni Diwa, ang pagkalito at takot, ang kalmadong ekspresyon nito ay napalitan ng pag-aalala. Diwa, anong nangyari? Hindi siya nagsalita. Iniabot lang niya ang journal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Basahin mo, sabi niya. Ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo sa kanyang mga pisngi. Ang mga luha ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa dalawang pamilyang sinira ng isang babae. Mali ka ng kinalaban, sabi niya habang umiiyak. Mali tayo ng kinalaban. Alon. Binasa ni Alon ang bawat salita sa journal ni Ricardo. Ang galit na inipon niya para sa lalaking iyon sa loob ng 15 taon ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang emosyong mas komplikado, awa. At ang galit na yon ay lumipat sa isang bagong target, mas madilim at mas mapanlinlang. Si Luningning, ang ahas sa kanilang paraiso. Tumingin siya kay Diwa na nakatayo sa harap niya. Ang muka ay basang-basa ng luha. Sa isang iglap, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Wala ng CEO at bihag. Wala ng manloloko at biktima. Tanging dalawang tao na parehong sinaktan ng iisang tao. Nilapitan niya ito at, sa unang pagkakataon, hinawakan niya ito ng may lambing. Hinawakan niya ang mga balikat nito. Tama na. Bulong niya. Magbabayad siya sa lahat ng ito. Diwa. Naramdaman ni Diwa ang init ng mga kamay ni Alon sa kanyang mga balikat. Sa halip na umatras, sumandal siya rito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mayroon siyang kakampi. Paano ang? Tanongin niya. Ang boses ay mahina. Si Inay. Gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Kung laro ang gusto niya, sagot ni Alon.
At nakita ni Diwa ang dating kislap ng panganib sa mga mata nito. Ngunit ngayon, ito ay para sa kanya, hindi laban sa kanya. Bibigyan natin siya ng laro. Isang huling taya kung saan ilalabas niya ang lahat ng kanyang baraha. Ginugol nila ang sumunod na 2 araw sa pagpaplano. Sa opisina ni Alon, hindi na sila magkaaway na nag-aaral ng mga dokumento, kundi 2 general na naglalatag ng kanilang estratehiya. Ang bawat piraso ng ebidensya, ang journal, ang mga resulta ng investigasyon ni Alon, ang mga financial records ay inihanda nila. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Painin si Luningning sa isang bitag na hindi niya kayang tanggihan. Alon. Tumawag si Alon sa magdiwang residence. Si Luningning mismo ang sumagot. Napag-isipan ko na ang lahat, sabi ni Alon sa telepono. Ang boses ay pilit na pinapagod at nag-aalinlangan. Pagod na ako sa gulo. Mag-usap tayo. Ang pamilya? Dito sa mansyon. Bukas. Narinig niya ang hindi maitagong tagumpay sa boses ni Luningning. Mabuti naman at natauhan ka, iho. Darating kami. Kinabukasan pumasok si Luningning at Hiraya sa sala ng mansyon na parang mga reynang nagmamartsa patungo sa kanilang koronasyon. Si Ricardo ay kasunod nila, ang ulo ay nakayuko, parang isang bilanggo na hinihila patungo sa kanyang bitayan. Si Diwa at Alon ay magkatabing nakaupo sa sofa, kalmado. Well, sabi ni Luningning, hindi na nag-abalang magpanggap. Ano ang alok mo? Inilapag ni Alon ang isang folder sa mesa. Isang settlement, isang trust fund na nagkakahalaga ng malaking halaga para sa apo ko at isang buwan ng sustento para kay Hiraya. Ang kailangan niyo lang gawin ay pirmahan ang isang non-disclosure agreement at layuan kami habang buhay. Ang mga mata ni Luningning ay kuminang sa kasakiman. Ito na. Ang panalo na inaasam niya. Lumapit si Hiraya sa mesa, kinuha ang ballpen, handa nang pumirma. Diwa. Teka muna, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pumupuno sa buong silid. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Tumayo si Diwa. Inay, sabi niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa ina. Bago kayo pumirma, mayroon lang akong gustong basahin. Kinuha niya ang journal ng kanyang ama at nagsimula siyang magbasa. Binasa niya ang tungkol sa pagkakaibigan. Binasa niya ang tungkol sa lason ng selos. Binasa niya ang tungkol sa pagkakanulo na binalak ng sarili niyang ina. Habang nagbabasa si Diwa, ang mukha ni Luningning ay nagbago mula sa pagtatagumpay papunta sa pagkagulat at sa huli, sa purong galit. Si Ricardo ay napahagulgol sa isang sulok. Si Hiraya ay natigilan. Ang ballpen ay nanigas sa kanyang kamay. Mga kasinungalingan, sigaw ni Luningning. Mga salita ng isang duwag. Kung kasinungalingan ito, sabi ni Alon, tumayo sa tabi ni Diwa. Inilabas niya ang isang maliit na voice recorder at pinindot ang play. Ang boses ni Luningning ang umalingaw-ngaw mula sa recorder. Isang tawag na ni-record ni Alon. Ilang araw na ang nakalipas, kung saan inamin nito ang kanyang mga plano kay Hiraya. Hindi alam na ang linya ay nakateyi. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng sala. Pumasok ang pribadong investigador ni Alon, kasama ang isa pang lalaki, isang binatang mukhang mayaman at kinakabahan. Hiraya, sabi ni Alon, kilala mo ba si Marco Elizalde? Ang pamilya niya ang nagmamay-ari ng resort kung saan ka nagtago pagkatapos mong tumakas. Namutla si Hiraya. Ang lalaki, si Marco, ay hindi makatingin sa kanya. Inilapag ng investigador ang isa pang folder sa mesa. Sa ibabaw nito ay isang DNA test result. Hindi ko kailangang buksan ito, sabi ni Alon. Ang tingin ay nakatuon kay Hiraya. Dahil pareho nating alam na ang pangalan ko ay hindi ang lalabas dyan. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Napaluhod siya. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nagkalat sa sahig
na parang bubog. Ngunit si Luningning, hindi siya sumuko. Tumayo siya, ang mga mata ay nag-aapoy na parang isang nasusukol na hayop. Kahit na! Sigaw niya, itinuro si Diwa. Mananalo pa rin ako. Dahil ang anak kong ito, ang asawa mo, ay isang magdiwang pa rin. Ang dugo ko ay nananalaytay pa rin sa kanya. Ngunit sa pagsabi niya noon, tumingin siya kay Diwa at wala siyang nakitang takot. Wala siyang nakitang pagmamahal. Wala siyang nakitang kahit ano. Tanging isang malamig na kawalan. At sa sandaling iyon, alam ni Luningning na tuluyan na siyang natalo. Umalis sila, hindi na bilang mga mananalo, kundi bilang mga talunan na itinaboy. Naiwan si Diwa at Alon sa katahimikan ng sala. Ang mga multo ng nakaraan ay sa wakas ay napatahimik na. Dahan-dahang humarap si Alon kay Diwa. Ang kanyang mga mata na dati puno ng galit at paghihiganti ay puno na ngayon ng isang emosyong mas malalim at mas totoo, pagsisisi at pag-asa. Patawarin mo ako, Diwa, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong sa lahat ng ginawa ko. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Pwede ba tayong magsimula ulit?